Kasunduan sa demonyo, ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Administrasyong Marcos na buhayin muli ang negosasyong pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sa isang pahayag, hinimok din ni Duterte ang Pangulo na repasuhin ang kanyang proklamasyong naggagawad ng amnestiya sa mga dating rebelde. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Pero ang Kamara, suportado ang mga hakbang ng Pangulo. Niratsyada ng House Committees on Justice at National Security and Defense ang pagpasa sa mga resolusyong sumasang-ayon sa paggawad ng amnestiya ni Marcos sa mga dating rebelde. Kailangan kasing sang-ayunan ng Kongreso ang hakbang na ito ng Pangulo para maging opisyal. Sa pagtaya ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez, halos 10,000 dating rebelde ang makikinabang sa amnestiya. Anya, handa raw bigyan ng tulong ng gobyerno ang mga dating rebelde mula sa pagkakaroon ng bahay hanggang sa pagkuha ng trabaho. Accompanying amnesty is the transformation roadmap and normalization roadmap. It will go even beyond 5 to 10 years. Payo naman ng Makabayan Bloc kay Duterte, imbis na kumontra, manguna na lang sa pagsulong ng kapayapaan. Ano ba yung mas devil? Yung magtuloy-tuloy, yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera o maging peaceful, 'di ba, ang ating bayan? At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa Kongreso. Sa isang pahayag, hinimok din ng mga leader ng mga partidong politikal ang publiko na magkaisa para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Inaasahang lulusot sa Kamara ang mga resolusyon ukol sa pagbibigay ng amnestiya sa susunod na linggo. Sian Arcangel, CNN Philippines.